So, ano yung successor in interest? So, yung successor in interest is, yun yung pumalit sa isang tao in ownership of something. So, halimbawa, pag namatay yung may utang, kung sino yung kamag-anak niya, yun ang mag-shoulder ng utang. Ganun din. Kapag may asawa siya, sa asawa niya mapapasa yung utang nung asawa niyang namatay. Okay? Sa business, yung bagong owner ng business, yun yung successor in interest. So, lagay na lang natin sa ganyan. Kasi sa rent control law na vlog natin mamaya or bukas, nakalagay ang successor in interest na yan. So, inuna muna natin yung successor in interest. May mga ganyan pala sa na nakalagay sa batas na mako-considered na term o concept dun sa pagrerenta. Yung kaya concept sa business yan, successor in interest, kasi property or asset. So may kinalaman sa business yan. So yan yung mga bagay na goes beyond computer science, goes beyond IT, na kailangan alam natin. Hindi pwedeng naka-confine lang tayo sa IT at saka sa ComSci, kasi as computer science graduate, programmer, kind anything, ikaw ang nagpo-program, gumagawa ng software to automate real estate, to automate anything about sa real estate, anything about properties and asset, and software and hardware are considered properties or asset ng mga kumpanya. So yun. So kailangan ganyan, etong mga term na to, ito magpapalawak ng ating kaalaman na dapat nating pagpasalamat. Ako pinagpapasalamat ko dahil alam natin to. Kasi bibira ang hindi nakakaalam na itong successor in interest. May ganun pala. So, it's very good na alam natin yung successor in interest na yan. So, para yun lang. Thankful lang ako at nalaman ko siya. Di ba? Ito yung teknikalidad ng isang bagay na dapat ordinaryong tao alam. Hindi ka naman kailangan maging real estate broker, real estate agent o abogado o maging negosyante para alam, as in, pag naging negosyante ka, etong mga concept na itong pag-aaralan mo, yung successor in interest. So, yun yung magandang natututunan natin, yung mga term na ganyan, lalo na nakalagay yan sa isa sa mga batas natin, yung rent control law na iba-vlog natin mamaya. So, yun lang pa.